Pag-introduce ng alternative sa baboy, baka at manok ang isa sa naging hakbang ng Bureau of Animal Industry sa pag-sustain sa livestock industry sa bansa. Yan at ang iba pa nilang programa ang ibinida ng BAI sa kanilang 96th founding anniversary. Let's all watch this. Sa gitna ng patuloy na hamon sa supply at presyo ng bilihin, kabilang ng karne, pinalalakas ng pamahalaan ang mga inisyatiba para sa mas matatag na livestock industry sa bansa. Kabilang sa nangunguna sa mga hakbang na ito, ang Bureau of Animal Industry. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng ahensya ang 96th founding anniversary nito na may temang matatag, makabago at sama-sama. Matatag po as in resilient na ang Bureau of Animal Industry, kung ano mang pagsubok ng dumarating ho sa amin for 96 years, nakakaya ho natin to. Makabago, may mga innovation ho tayo na ginagawa ho para ma-improve pa ho ang mga processes. Sama-sama tayong lahat, tulungan nyo ho kami para ho magawa ho natin lahat na maayos ang programa ng Bureau of Animal Industry. Bahagi ng selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na naglalayong palakasin ang lokal na livestock industry. Isa sa mga tampok na aktibidad ang kauna-unahang cooking show na nag-feature ng dishes mula sa rabbit meat, mutton at Peking duck meat. Actually, itong tatlong commodities na ito kailangan itulak. Si Peking kasi, marami na talagang takers marami na nga nag-aalaga. Kailangan natin kasing maintindihan na ito ay source talaga ng meat na madaling i-produce, madaling dumami, tapos hindi ganun kalaki yung upkeep. Yun din naman yung reason ng inclusion ng rabbit. Yung sheep kinakain talaga sa south. Isinusulong ng BAI ang produksyon at distribusyon ng rabbit meat bilang alternatibong mapagkukunan ng protina. Layunin din itong paunlarin ang lokal na rabbit industry sa bansa. Sa pamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na sinusuportahan ng Bureau of Animal Industry ang mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng food security at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa ilalim ng bagong Pilipinas.